Sheena in Finland here. So, andito ako ngayon sa labas sa forest. And gusto ko lang sabihin sa inyo kung paano nga ba ako nakarating dito sa Finland. Siyempre, yung mga hindi pa nakakaalam, mga bago pa lang followers ko and subscribers ko. Ayan, sagutin natin yan. May oras tayo ngayon. And alam niyo ba guys, so sa mga nakakaalam at mga nakapanood na ng vlog ko, nakarating ako dito sa Finland nang hindi ako gumagastos ng libo-libo. Yes, hindi mo kailangan gumastos ng libo-libo para lang makarating ng Finland, makarating sa ibang Europe. Alam niyo yun? Kasi pagka legit yung agency na pupuntahan nyo, hindi na naman talaga kayo gagastos ng million eh. Kaya nga, ang pag-a-abroad ay depende talaga yan kung saang agency ka nag-apply. Kasi hindi mo talaga kailangan gumastos ng libo-libo. And marami rin nagtatanong kung legit ba tong agency na to. Kung hello. Oo. Filipino or Filipino. okay. Ingat dito ka. Opo, dyan lang. Okay. Sige, baka may pupuntahan ka pa. Bibili na ako. Ay, sige. Bye-bye. Ayan. So, sorry na interrupt. May dumaan tayong isang bagets. Ayan. So, ulitin ko. Ang pag-apply dito sa Finland or sa ibang bansa, ang gastos nyo ay depende sa pinag-applyan yung agency. And ang masasabi ko talaga legit is yung agency na pinanggalingan ko, Topmake. Topmake International. So, yun yung way ko para makarating dito sa Finland. Working visa or ang pinaka talaga dito is yung residence permit on the basis of work. So yun talaga yung pinaka visa name ng residence permit type A. And anyway, ang ka-tie up ng Topmake ay Silk Road. So kapag outside Philippines ka, Silk Road ang nagpo-process. Kapag nasa Pilipinas ka, Topmake. And yung ginastos ko talaga is, sabi natin, estimated ko talaga na nagastos ko papunta dito is 120,000. Hindi yun biglaan, kundi kasama na dun yung pagpunta ko sa Baguio, 2 beses, nag-sign ng contract, and ang exam, and then medical, 2 beses ako nagpa-medical, pre-medical, final medical, pamasahe. Actually, kasama ko pa nga si Daddy Elgin kasi sa lahat ng lakad ko, kasama ko siya. And ano pa ba? Yung mga immunization na kailangan. Mga booster vaccine. Yan. And kung gusto niyo malaman kung ano yung mga vaccine na yun, punta kayo sa sa YouTube channel ko, Sheena in Finland. Ando doon, na-explain ko kung ano yung mga nagastos ko. Yun yung in detail talaga. So, ayun, hindi libo-libo. And hindi siya isang bagsakan. And number one, syempre, isa sa pinakamaganda na talagang masasabi mo talagang isa sa qualification ng agency na legit is wala talagang placement fee. So yes, walang placement fee. Gumastos ako ng 120,000 kasi ang ticket kasi namin ang pinakamalaki. Yun. So yes, in-order namin yung ticket. Kami yung gumastos ng ticket. Pero walang placement. And aside from doon, ginastos namin is yung processing dyan sa Pilipinas. Alam niyo naman kung ano yun, di ba? Like yung mga sa OWA, sa mga SSS, ganon, Pag-ibig. So yun. And the rest, wala na. Kaya nga, lagi ko sinasabi na mas maganda talagang pumunta ka sa isang lugar na katulad dito sa Finland, yung working visa na ang hirap kasi student visa eh. Sa totoo lang, marami na rin talagang makakapagsabi niya na hindi madaling madaling mag-apply pag student visa kasi pera yun eh, million eh. Pero pagdating dito, wala kang trabaho. Ikaw mismo maghahanap ng trabaho. Hindi yung agency or consultancy na pinag-applyan mo. Kasi student visa nga, ibig sabihin, mag-aaral ka. Pumunta ka dito sa bansa na to para mag-aral, hindi para magtrabaho. Ang ibig sabihin, of course, may allowed time ka. May allowed time ka para magtrabaho, mag part-time.
Pero hindi siya full-time. Kailangan mo tapusin yung pag-aaral mo. That's the policy. Kaya mas maganda kung, ang payo ko talaga, lalo sa mga parents na makakapanood nito, or may mga pamangkin kayo, or kamag-anak, na gusto nyo makarating ng Finland, or makarating ng ibang bansa, ibang part ng Europe, kailangan nyo talagang mag-upgrade ng skills. Hanapin nyo kung ano yung in-demand dito. Ngayon, alam ko, naintindihan ko na hindi sa inyo talaga, hindi lahat may oras, pero kailangan talaga bigyan ng oras kung gusto nyo mag-abroad. Pero kung meron ka ng sapat na experience, tapos, pasok na pasok yung qualification mo, lakasan mo yung loob mo, apply ka dito. 'Di ba? Sayang eh. Kasi alam ko maraming nanghihinayang sa inyo, maraming nang gustong umalis ng Pilipinas eh. Ang ganda ng Pilipinas, totoo yan. Pero parang ang hirap ipaglaban. Masyado na tayo napadrama. So yun lang guys. Hindi nyo kailangan gumastos ng milyon, sobra sa 200,000 para makarating sa ganitong bansa. Kailangan nyo lang mag-upgrade ng skills. Kunin nyo yung in-demand dito. Experience, tiis-tiis lang. Huwag magmadali. Darating din yung tamang oras para sa inyo. Kung tayo may plano tayo, maganda plano para sa future. And, syempre, si Lord din may ganyan din. May magandang plano, mas magandang plano niya para sa atin. Kailangan lang nating maging patience. Lang guys, and mag-ingat kayo lagi, ingatan natin yung kalusugan natin kasi alam niyo na, health is wealth. Kung mahina tayo, hindi rin naman natin magagawa yung plano natin sa buhay, 'di ba? So, mahalin niyo rin yung sarili niyo, 'di ba? Lalo na kung breadwinner ka. Ikaw lang yung pag-asa nila. And of course, bilang isang breadwinner, wag mo lang din silang turuan na umasa sa'yo. Kailangan turuan mo rin silang mangisda ng sarili nila, dumiskarte, para hindi lang ikaw yung aasahan nila pagdating ng panahon. Tulungan lang, 'di ba? Ganun lang. So, yun lang po guys, and once again, thank you so much po sa mga nagstay sa channel ko, sa mga new subscribers ko, new followers ko. Thank you so much po. And once again, huwag niyo po kalimutan, mag-follow na kayo kung hindi ka pa naka-follow. Sheena in Finland po. Bye-bye. God bless you all.